Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Magdalena o sa ngayon ay meron na siyang pangalan na Claire. Sumakay na ng jeep si Claire patungo sa sakayan ng bus sa may baklaran habang kasama ang batang babae na nagngangalang Mimi. Habang nasa sinasakyang bus ay tinanong ni Claire ang bata. Mimi, ilang taon ka na? Itinaas naman ng bata ang kanang kamay at sinabing, 4 po. tamang-tama, may makakalaro ka sa bahay. May anak din kasi ako. Halos mag-aalas 12 na ng gabi nang dumating sina Claire at Mimi sa bahay ni Andrew. Nakita niya sa labas na nakapatay na ang lahat ng ilaw, pero nakasindi naman ang TV. Pagsilip niya sa bintana ay nakita niyang naroon si Andrew sa sofa pero mukhang nakatulog na iyon dahil nakasandal at nakanganga pa. Malamang pagod iyon at sinadyang manood ng telebisyon para hintayin siya. Dahil sa may dala naman siyang susi ay ginamit niya na iyon para buksan ang pintuan. Pinapasok niya muna ang batang si Mimi at pinatayo lang sa may gilid. Dahan-dahan niyang tinapik si Andrew at sinabing lumipat na sa kwarto nito. Naalimpungatan naman ang binata, tapos inilibot nito ang mata sa paligid at sinabi noon, "Sino yung batang yan?" Sabi niya naman na nakita niya na nawawala dahil kusang iniwan lang iyon ng ama sa kalye. Nagpaalam na rin siya kung okay lang ba na doon muna ang bata. Sumagot naman si Andrew na bukas na nila iyon pag-usapan dahil sa wala na siya sa tamang wisyo at antok na rin. Dahan-dahan na nga iyong naglakad papasok sa silid niya. Pinaupo niya sa lamesang kainan ang batang si Mimi tapos pinakain. Habang siya naman ay naglinis ng sarili sa CR. Matapos makaligo ay pinaligo niya na rin ang bata dahil mukhang ilang araw na iyon na hindi naliligo. At doon niya na pinatulog sa higaan niya. Wala naman doon ang anak niyang si Eman dahil naroon iyon natulog sa kwarto ni Andrea. Habang nakahiga at nagpapaantok ay naisip niyang mukhang magagamit niya ang kanyang kakayahan bilang aswang kung madalas siyang makakaalis ng bahay para manugis ng mga masasamang loob. Pero paano hindi naman din iyon pwede. Kaya inisip niya na kailangan niya makahanap ng valid reason para makaalis ng bahay palagi. Ilang saglit lang ay naramdaman niyang yumakap sa kanya ang batang si Mimi at nakatulog na. Napangiti na lang siya at nakaramdam na rin ng awa doon sa bata. At naisip na rin na napakawalang hiyang magulang noong nag-iwan na lang bigla ng anak sa ganun kamurang edad na maaaring maging biktima ng krimen sa ganun kagulong lugar ng Maynila. Hinayaan niya na rin ang batang nakayakap sa kanya at natulog na rin siya. Kinabukasan ay nagising na lang siya noong maramdaman na kinakalabit siya ni Eman. "Mami, sino siya?" Pagmulat niya ng mata ay nakita niyang si Mimi pala ang itinuturo ni Eman. "Ay, siya si Mimi. Iniwan lang ng tatay niya kaya dinala ko na lang dito para may kalaro ka." "Talaga, Mami? Dito na siya titira?" Sumagot naman si Claire. "Depende kung papayag si Daddy Andrew mo." "Don't worry, Mami. Ako magsasabi kay Daddy na dito na lang si Mimi para may kalaro ako palagi." Bumangon na nga si Claire at sabay na sila ni Eman na lumabas ng silid. Pagkalabas nila ay nakita niyang naroon na si Andrew at Andrea sa lamesa at nag-aalmusal dahil aalis na rin ang mga ito. "Claire, tara! Breakfast na!" Alok naman ni Andrea.
Sige sis. Lumapit na nga sila ni Eman sa hapag. Saka ipinagtimpla niya ng gatas si Eman at ginawa na rin ng sandwich. Sis, balita ko may inuwi ka daw little girl, sabi ni kuya ah. Oo sis, naawa kasi ako. Umiiyak. Iniwan daw siya ng kanyang tatay. Tapos hindi na bumalik. Kaya dinala ko na. Tumingin naman siya kay Andrew. Andrew, okay lang ba na dito muna siya? Sumabat naman si Eman. Daddy, sige na. Pumayag ka na para may kalaro ako palagi. Sumagot naman si Andrew. Sige, oo na. Pumapayag na ako. Pero kapag may naghanap sa kanya ha, ibabalik natin siya sa mga magulang niya. Ayoko makasuhan ng kidnapping. Yehey! Sagot naman ni Eman. Pabulong naman na sumagot si Claire ng salamat. Ilang saglit lang ay tumayo na si Andrew dahil pupunta na raw siya sa opisina. Si Andrea naman ay tumayo na rin at sinabing sasabay na raw siya kay Andrew para hindi na siya mamasahe. Mabilis na tinapos ni Eman ang kanyang pagkain at bumalik na sa kwarto at inabangan lang na gumising ang batang si Mimi. Si Claire naman ay abala sa mga gawaing bahay na araw-araw niyang ginagawa. Ilang saglit lang ay narinig niya si Eman. Mami! Gising na si Mimi! Habang hila-hila ang bata papunta sa hapagkainan. Halika Mimi, upo ka na sa lamesa. Kumain ka na muna. Napansin nilang mahiyain talaga ang batang si Mimi at napakamahinhin nito. Habang nasa pangkaraniwang araw ang buhay ni Magda, sa isang bahagi naman ng Kamaynilaan ay may isang batang naglalakad patungo sa kanyang paaralan. At ang batang ito, si Ruel. Grade 6 pupil, pang-midclass ang schedule ng pasok niya. Pero dahil sa gusto niyang umiwas sa mga bully sa school na member din ng fraternity, kaya inagahan niya talaga ang pagpunta sa school. Wala pang alas 11 ay naglakad na patungo sa paaralan ang binatilyong si Ruel. Nang mamataan niya ang mga miyembro ng fraternity na naroon sa isang bilyaran na malapit sa may daanan, agad itong naglabasan. Naisip niya pang tumakbo, pero noong aatras na sana siya, ay bigla na lang may humawak sa bag niya, kaya hindi na siya nakapalag. Kinaladkad siya ng mga iyon sa isang iskinita at doon binugbog. Kinuha ang cellphone niya, pera at iba pang mahalagang gamit. At ihinulog siya sa isang poso negro at tinabunan ng mabigat na pantakip na simento. Ilang araw nang hindi nakakauwi ang binatilyong iyon at nabalita na nga sa telebisyon dahil inireport na ng magulang ang pagkawala ng anak nila sa pulisya. Nasundan pa ng ilang mga insidente ang pagkawala ng mga binatilyo sa lugar na iyon. Isang gabi, habang nanonood ng telebisyon, sina Andrew, Andrea at Claire, ay nakita nilang ibinalita ang pagkawala ng 3 binatilyo at wala pang lead sa kaso. Nagsalita naman si Andrea. Kuya, hindi ba parte ng trabaho mo yung mga ganyan? Sumagot naman si Andrew. Oo, kasama yan sa pinapaimbestigahan sa akin. Ang dami ko na nga napagtanungan, pero wala talaga. Kahit nakakita man lang na nakarating sa school ang batang iyon, ay wala din talagang makapagsabi. Sabi naman ng magulang, seryoso daw sa pag-aaral ang anak nila at hindi talaga uma-absent. Nagsalita naman si Claire. Andrew, sa linggo pwede ba tayong magsimba sa simbahan ng St. Paul? Di ba malapit doon ang school na yan? Bakit gusto mo doon? Para maiba naman sana. Sabi pa ni Claire. Sige. Isasama ko si Mimi ha. Bakit hindi si Eman? Sumagot naman si Andrea. May pupuntahan kasi akong party kuya. Hindi ko naman kaya magdala ng 2 bata. Kaya si Eman na lang isasama ko. Dadalhan ko na lang ng pagkain pag uwi si Mimi. Kaya isama niyo na siya sa pagsimba niyo ni Claire. Sige, okay.
Sagot pa ni Andrew. Sumapit na nga ang araw ng linggo. Lampas lang ng 2:00 ay umalis na sina Andrea at Eman. Sinabi naman ni Claire kay Mimi na huwag mag-alala dahil aalis din sila at mamamasyal matapos makapagsimba. Bandang 3:00 nga ng hapon ay binihisan na ni Claire si Mimi ng damit na pangsimba. Mabuti na lang dahil may malapit naman na tiyanggian sa lugar. Kaya Sabado pa lang ay nabilhan niya na ng iilang damit na pangpasyal at pangbahay ang batang si Mimi na labis namang ikinatuwa ng bata dahil tila hindi pa ito nakakatikim ng mga bagong damit sa puder ng kanyang mga magulang. Nagulat din si Claire noong nabihisa na si Mimi dahil napakagandang bata pala noon. Makinis at maputi din. Hindi mapaghahalata na galing sa isang mahirap na pamilya. Umalis na nga sina Andrew, Claire at Mimi. Dumiretso muna sila sa isang simbahan. Kahit medyo hindi komportable si Claire sa loob ng simbahan dahil sa dugo niyang pagiging aswang, ay kahit papaano ay nagagawa niya rin namang tiisin ang pakiramdam na parang mainit kapag nasa loob siya. Matapos na nga ang simba, ay sinabi ni Andrew na kumain na muna sila sa Jollibee na naroon lang sa may unahan ng simbahan. Iniwan na rin muna nila ang sasakyan na nakaparada sa may loob ng compound ng simbahan dahil mas safe iyon doon kaysa dalhin nila at baka mahirapan pa sila maghanap ng parking lot. Habang naglalakad ay napansin ni Claire ang nadaanan nilang paaralan ng elementary. Nagsalita naman si Claire. Andrew, di ba mga taga rito sa paaralan na ito yung nawawalang mga estudyante? Sumagot naman si Andrew. Oo, dito nga yun. Kaso yun nga ang problema eh. Wala pa rin nare-recover kahit isa sa 5 batang nawawala. Hindi na rin muna nagsalita si Claire dahil sinusubukan niyang isipin kung papaano niya magagamit ang kanyang kakayahan bilang isang aswang upang hanapin ang mga iyon. Mahihirapan naman siyang gamitin ang pang-amoy dahil hindi rin naman siya makakakuha ng damit ng mga batang nawawala para masundan niya sana ang amoy. Habang naglalakad sa gilid ng daan, ay panay naman ang hawak ng batang si Mimi sa nadadaan ng mga pader, kahoy at dahon at mga bulaklak. Napansin iyon ni Claire. Mimi, huwag kang humawak sa mga gilid, maalikabok. Madudumihan ang kamay mo. Huminto naman saglit ang bata. Pero noong hindi na nakatingin si Claire, ay muli na namang ginawa iyon ng batang si Mimi. Maya-maya, noong nasa may tapat na sila ng eskinita, ay biglang huminto ang batang si Mimi. Mimi, bakit? Anong problema? Bakit ka huminto? Tumitig naman sa kanila ang bata na tila naiiyak. Tita Claire, may mga batang umiiyak. Nandoon sila sa ilalim ng butas. Nagulat naman si Claire sa narinig. Ha? Sinong mga bata? Basta, marami sila. Saan? Doon po. Sabay turo ng batang si Mimi sa may dulo ng eskinita. Andrew, may tinuturo si Mimi. Sinilip ni Andrew ang eskinita. Wala namang mga kabahayan pa dyan dahil dead end na yan. Dahil sa pagpupumilit ng bata ay napilitan si Claire na sundan ang hila ng bata. Diyan po, tita. Kahit nakakaramdam ng kaunting pagkairita, ay napilitan na ring sumunod si Andrew. Pagkarating sa dulo ng eskinita, ay may nakita silang isang poso negro na may takip na semento. At may umaalingasaw din na amoy doon. Nakita ni Andrew na may isang tubo na nakatabi sa gilid doon. Kaya kinuha niya iyon at ginamit upang masilip ang butas. Pagkaangat lang ng takip ay agad naglabasan ang malalaking langaw, pati na rin
ang mahirap masikmura na amoy. Napaatras si Andrew, pero muli niyang sinilip ang butas at nakita niya nga ang mga bangkay na nasa loob noon. Kaya dali-dali niyang ibinaba ang tubo at binunot ang cellphone upang i-report sa police station. Halos mag-15 minutos lang ay nagsidatingan na ang mga pulis, pati na rin ang mga kawani ng Soko. Kinordonan na rin ang buong lugar para hindi dumugin ng mga meron o iyong mga usosero. Pinalabas na rin sila Claire sa lugar na kinordonan. Sinabi ni Andrew na mauna nang umuwi sila Claire, pero hindi pumayag si Claire, kaya wala nang nagawa si Andrew. Isa-isa na ngang inilabas ang katawan ng mga batang ipinasok ng buhay sa Poso Negrong iyon at doon na rin binawian ng buhay. Pilit tinatakpan ni Claire ang mata ni Mimi noong idinadaan sa harap nila ang mga bangkay. Pero sinabi ni Mimi, Tita, wag. May sasabihin sila sa'yo. "Ha? Sinong sila?" Hinila ni Mimi si Claire papaupo para maabot niya ang mukha nito. Tapos inilapat niya ang palad sa pisngi ni Claire at ang dulo ng mga daliri ni Mimi ay naroon malapit sa mata ni Claire. Nang bigla na lang nakita niya sa kanyang balintataw ang mga imahe noong mga biktimang binatilyo habang binubugbog ang mga iyon. Parang kumpletong detalye ng kaganapan ang ipinakita sa kanya. Nakita niya rin na parang hindi na mga bata ang gumawa noon. May mga kasamang estudyanteng high school at may kasama din na grupo ng matatanda na. At mukhang sabog pa sa droga o di kaya mga lasing. Pagkaalis ng kamay ni Mimi ay doon pa lang napagtanto ni Claire na may kakaibang kakayahan ang batang si Mimi, na mas mahigit pa sa pagkakaroon ng third eye. Gusto niyang ipaalam kay Andrew ang kanyang nakita, kaso mahihirapan siyang ipaliwanag kung paano niya iyon nalaman. Maya-maya ay sinabi ni Claire na mauna na silang umuwi, pero dadaan na lang muna din sila sa Jollibee para makakain ang batang si Mimi bago umuwi. Pumayag din naman si Andrew agad dahil alam niyang matatagalan pa siya doon dahil gagawan niya pa iyon ng report at tutulong pa siya na ipaalam sa mga magulang ng biktima na nakita na ang kanilang mga anak. Pagkarating sa Jollibee ay masayang kumain ang batang si Mimi na parang hindi galing na nakasaksi ng nakakabaliktad sikmura na eksena. "Mimi, madalas ka bang makakita ng mga patay na?" Alin po? Iyong mga dugo ang tao po ba? "Oo, yung ganun katulad noong nakita mo kanina." Opo. Lagi po silang humihingi ng tulong. "Mimi, ganito ha. Kapag may nakikita kang mga ganun, sa akin mo na lang sabihin. Huwag na kay Daddy Andrew ha o kay Eman para hindi sila matakot." "Opo." Naisip ni Claire na maganda ang kakayahan nung bata, pero hindi niya naman pwedeng gamitin iyon dahil masyado pang bata si Mimi. Ayaw niya namang mabuhay sa mga bagay na hindi normal si Mimi sa ganun kabatang edad. Matapos nga makakain ay umuwi na ang dalawa. Pagkarating naman nila ay naroon na rin si Andrea at Eman. Excited naman si Eman noong makita si Mimi dahil may mga dala siyang laruan na binili sa kanya ni Andrea. Sinabi ni Claire kay Andrea na mukhang gagabihin ng uwi si Andrew dahil may kaso iyong inasikaso bigla. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na bahagi ng kwento at alamin kung papaano tinugis ni Claire ang mga salarin sa pagpatay sa mga binatilyong ipinasok sa Poso Negro. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito.
Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin paraffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.